Okay. Kung inyo pong mapapansin, ano po, ibang-iba na talaga yung takbo ng ating panahon ng sanglibutan ngayon. Ano? Isa lang naman yun, katulad ng ating inawit nung unang-unang inawit natin. Kompleto po yung unang inawit natin. Kung nanamnam nyo yung inaawit natin, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagkakalob ng Diyos, ng kanyang bugtong na anak, yung kaligtasan na ating tinanggap, yung pagbabalik ng Panginoon, yung unang kinanta natin, yung pagbabalik ng ating Panginoon na makikita natin yung kanyang kalwalatian. Na po, ako, ninanamnam ko po yan. Habang kinakanta natin yan, ninanamnam ko yung talagang kahulugan ng ating inaawit. Na po? Okay? Iba na po yung takbo ng ating kapanahunan ngayon. Kung inyo makikita noon, yung mga bata pa lang na maliliit, may mga drawing pang mga postcard yan eh. No? A as in apple. Di ba? Pinakita natin sa kanila. Tapos, B as in bull. Palagay na ganyan. C, tapos may drawing din, cat, ganyan. D, may drawing din na dog. Yan. Na po. Ngayon, iba na po ang ano po natin ngayon sa mga bata. Kaya nakikita ninyo, mga bata, kahit na 1 taon pa lang, 2 taon, sige nang ganyan-ganyan. Di ba? Tingin, tapos, yan ang takbo ng panahon natin ngayon. Yung A, Android. Ayan. Yung B, Bluetooth. Yung C, chat. Yung D, download. Yan na po yung panahon. Kaya wala nang exercise. Puro na lang ganyan-ganyan. Pag tumanda, yung A, arthritis. Diba? Yung B, blood pressure. Yung C, cholesterol. Yung D, diabetes. Ayan. Yan na po yung panahon natin ngayon. Na po, kaya makita nyo, talamak ang mga naranasan nating karamdaman na. Yan po. Minsan, may kita nyo, mga bata nakatutok ng ganyan. Na po, epekto po yan. May epekto po lahat. Yan po yung kapanahon natin ngayon. Now, ang ating tema, kung dumating ang Panginoon Kristo ngayon, nakahanda ka ba? Sarili po natin yan. Kayo nakakaalam. Ha? Kung dumating ang Panginoong Kristo ngayon, nakahanda ka ba? Matthew chapter 24, verse 40 to 44. Pansinin niyo kung gaano kabilis yung pag-agaw, yung tinatawag na rapture. Sa Greek, rapere, na ibig sabihin, to transport from one place to another. Sudden is snatching of the church. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Sa panahon yun, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Yan po yung rapture. Ano po? May 2 babaeng magtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Ano po? Now, alam po ninyo na lahat ng relihiyon, lahat, meron silang inaantay na kanilang tagapagligtas. Ang mga Kristiyano, ang inaantay natin, ang pagbabalik ni Kristo. Na po? Pag sinabi natin Kristiyano, hindi po lahat ng Kristiyano, ha? Merong Kristiyano yan, sa lahi lang. Nung kami kasi, Pinoy kami, lahat naman Pinoy. Kami kasi, Pinoy kami, kaya lang, binyagan kami.
Yun. Kung nabinyagan, Kristiyano ang tawag nila. No? Ang hindi nabinyagan, Muslim. No? Yun ang pagkakaiba. No po? Lahi lang. Hindi yung talagang Kristiyanong mayroong Kristo sa puso. Yung tinatawag na Kristiyano, sa Bisaya, Kristuanon. Kaya ka tinawag na Kristuanon dahil nasa iyo si Kristo. Yun po yung pagkakaiba doon sa lahi. Christians await. Wala ba kapatid? Pakihan mo nga. Okay. Christians await Christ. The Jews, await the Messiah. Messiah po ang kanilang, wala na iba rin sa atin. Na po, pero hindi nila tinanggap yan nung panahon. Kapanahonan po nila ang ating Panginoon Kristo. Yung Muslim, ang inaantay po nila, si Imam. May sarili po sila, Imam Mahdi. Yan po, yung inaantay po nila. Yung mga Hindus, inaantay po nila si Kalki, Avatar. Narinig niyo yung mga avatar na yan? Nakikita yan sa pelikula, sa mga dinidiyos po yan. Yung mga Buddhist, ang inaantay po nila, panlimang Buddha. Panlima. Si Maitreya Buddha. Mamali. Samantalang, ang lahat ng ito, nangamatay na hindi na muling nabuhay maguli. Pero nandun po yung kanilang pagtitiwala. Ano po? Sa atin, halos ang buong Biblia, nagpapatotoo sa pagiging Diyos ni Kristo, lalo na yung panahon ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sa Mark chapter 16, verse 5 to 7, pinatutuhanan ng mga anghel. Sa apat na ebangheliko, makikita po natin yan. Ano po? At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus na taga Nazaret na pinako sa cross. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Yan po. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa Kanyang mga alagad at kay Pedro, mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinasabi niya sa inyo. Pansin ninyo, hindi lang po yung anghel, hindi lang po yung mga nakarinig ng salita ng Diyos, kundi yung paghamon na makikipagtagpo ang ating Panginoon Kristo sa Kanyang mga alagad. Kasi, buhay. Kay Maria Magdalena, Matthew chapter 16, verse 19, pagkatapos niya magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay niakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Tama ba yan? 16:19? Okay. Umupo sa kanan ng Diyos. Ayun lang. Wala yung bahagi ng kinausap siya ng ating Panginoon Kristo nung panahon na madilim pa. Ano po? Ang sabi niya, Ginoo, kung alam nyo kung saan dinala ang Panginoon, sabihin nyo sa akin at kukunin ko siya. Yan. Nakita po yan ni Maria Magdalena. Nung sabihin ni ang Panginoon, Maria, nakilala niya ang boses ng ating Panginoon. Kagad sumagot siya, Rabboni. Sabi niya ganyan. Ibig sabihin, teacher. Na po? Rabboni. Yan. Pero sabi na po, huwag mo muna akong hawakan. Sabi ng Panginoon. No? Nakita siya, na po, pangatlo ng mga alagad, John chapter 20, verse 19 to 20.
Kinagabihan ng araw din yon sa unang araw ng linggo. Habang nakasara ang mga pinto, kaya bakit po tayo araw ng linggo manambahan? Sapagkat araw po ng linggo, bumangon ang ating Panginoon Kristo. Habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Naroon po yung pruweba. See? Hindi lang siya nakita, kundi pinakita niya yung pruweba ng bakit siya namatay dahil sa pako na pahirap na inilagay siya doon sa cross. Pero ngayon, pinakita po niya, buhay na buhay siya at yung marka ng kanyang kamatayan. Yan po, patunay na nabuhay yung ating tagapagligtas. Now, sa dalawang alagad, napatungo po sa Emmaus, Lucas, Kabanatang 24, andyan po. Nang araw din yun, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ito po'y panahon na nabuhay ng ating Panginoon Kristo. Okay? Ngunit sila'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ng kanilang mga mata. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang nagpapatuloy. Magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila, tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na, ang sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos pinagpira-piraso yun at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Pansinin po ninyo na po, may mga iba't ibang anyo ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo mga nakikita po natin yung larawan po dyan, hindi po yan. Yung mga nagpapasa ng cross, mga nakapako sa cross, pinintura na po yan, obra maestra po yan ng isang pintor na, I don't know, Michelangelo or Da Vinci, no? Na siya nagsagawa, kinuha niya sa isang maamong mukha, pero wala pong nakakuha ng larawan o mukha ng ating Panginoon Kristo. Okay? Hindi ang katulad natin ngayon. Lahat tayo mayroon ng kamera. Wala po. Isang patunay po yan na yung kanyang mukha, pabago-bago. Dito hindi po siya nakilala. Pansinin niyo, habang lumalakad po sila, tinatanong niya kung anong mga pangyayari, bagamat alam itong mga alagad na to, yung kaganapan na naganap sa Jerusalem. Nagmaang-maangan siya, nakilala lamang siya sa pamamaran ng kanyang pag-uugali. Yung pagbiyak ng tinapay. Ito, kaya nalaman nila, ang Panginoon ito. Nung makilala nila, biglang nawala ang ating Panginoon Kristo. Maalala nyo, nung Transfiguration, kasama niya Santiago, si Juan at si Pedro, nananalangin siya ron, nakita ng tatlo, yung bahagi ng kanyang anyo, nagbago yung kanyang mukha, nagkaroon na maningning na liwanag. See? Makikita natin yan mamayang katotohanan, ha? Karoon naman, nagbago po yung kanyang mukha. Hindi po ito yung kanyang kasama nilang pamunta ron. Mayroon po mga bagay na ninanais ng ating Panginoon Kristo na kuminsan nababago yung kanyang figura. Okay? Now, sa dalawang alagad,
Nakita po natin doon, Luke chapter 24, tama ba to? No, nabuksan. Yan na yata yung kanina, di ba? Okay. Try natin sa Luke chapter 9, verse 29. Ito yung mga palatandaan na sinasaysay natin na po, samantalang siya ay nananalangin, ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang damit ay pumuti at nakasisilaw. Pansinin po ninyo. Yan po yung tinatawag po nating reflection. Ano po? Reflection ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? Mga minamahal, kung minsan makikita po ninyo, may tema po tayo, pero kung minsan, pumupunta po ako dito, dahil sa talata na nais kong buksan, na nais nating patutuhanan, pero binabalik po natin sa tema. Ano po? Yan po yung mga bagay na nagaganap po ngayon. Ano po? Yung ating mga pag-aaral. Madalas, ganyan po. Ano po? So, dito, makita po natin ang bahagi na 4 na pangyayari. Naganap na po yung una, yung kanyang pagkakatawang tao. Naganap na yung kanyang kamatayan. Naganap na po yung kanyang pagkabuhay na maguli. Naganap na yung kanyang pag-akyat sa langit. Isa na lang ang ating inaantay, yung kanyang pagbabalik. Na po? Doon sa ating mga kapatid na ngayon lang, yung ating tema po ay kung dumating ang Panginoong Kristo ngayon, nakahanda ka ba? Yun ang ating tema. Na po? Yung nakahanda ka ba 100%? Ano po? Okay. Acts chapter 1, verse 9 to 11. Yan po yung panahon na sinabi ng ating Panginoong Kristo, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng banal na Espiritu at magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria hanggang sa katapusan ng daigdig. At pagkatapos nito, habang nagsasalita siya, dinipan niya ang kanyang kamay, inagaw siya, unti-unti, itinaas siya, at inagaw sa langit hanggang sa matakpan siya ng mga ulap. Yan po yung ano po nito. Pagkasabi nito, si Jesus ay niakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natatakpan siya ng ulap. Habang sila ay nakatitig sa langit at siya ay niakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita ninyo ang pag-akyat niya. Okay? Babalik. Kaya makita po natin, kanina binanggit ko po, yung lahat ng uri ng reliyon na nag-aantay sa pagbabalik ng kanilang mga tagapagligtas. Andyan po yung lahat ng mga yan. Andyan yung mga Muslim na inaantay si Imam Mahdi, ang mga Hindus na inaantay si Kalki Avatar, ang Buddhist na inaantay si Maitreya Buddha. Ano po? Yan po yung mga nag-aantay. Na mga yan, nangamatay na hindi na nabuhay na maguli. Samantalang ang ating Panginoon Kristo, pinatunayan, nakita ng lahat. Pagkatapos yan, 500 na po, mahigit ang nakakita
nasaksihan yung kanyang pag-akyat sa langit. At pangako na siya ay babalik. Okay? Sa Titus 2:13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dalawa pong ano po dyan, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay? Binabali ang katotohanan po ito, iba raw yung Diyos na darating at iba rin ang tagapagligtas. Hinati nila yung isang katangian, dalawang katangian ng isang persona, Diyos at tagapagligtas. Ano po? Tandaan po natin, wala pong babalik na Diyos sa sanglibutan, maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ang sabi ng Revelation, unang Juan, kabanatang 3:2, ngunit alam nating, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating na Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung sino siya talaga. Yan po yung ating inawit kanina. Ano po? Yan po yung kahalagaan doon. Ano po? Now, sa Revelation chapter 1 verse 8, makikita po natin dyan kung sino ang babalik na Diyos at tagapagligtas. Okay? Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, ang nakaraan, at ang darating. See? Pansinin po ninyo. Ha? Walang ibang darating na Diyos. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yung Titus 2:13. Yung pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi mo pwedeng putulin yun. Na iba yung Diyos, iba yung tagapagligtas. Na yung Diyos, yung tagapagligtas si Kristo. At si Kristo hindi Diyos. Hindi po. Andiyan po yung maliwanag po niya. Walang ibang babalik na Diyos na kung saan babalikan tayo, walang ibang ating Panginoon Kristo. Ano po? Kaya makita po niyo dyan. Sa huling talata na tinapos ang kasulatan, banal na kasulatan, sa Revelation chapter 22, verse 21 to 20, ano po? 20 to 21, sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, wala ibang nagpapatotoo ng lahat ng bagay po yan sa hinaharap, maliban ang ating Panginoon Kristo. Tiyak na nga, darating na ako. Sumagot si Juan, Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Isus, kasi siyang sumusulat ng Revelation. Sumunod, naway makamta ng lahat ang kagandang loob ng Panginoong Isus. See? Amen. Wala pong ibang darating maliban ang ating Panginoong Kristo. Okay? Diyan po yan. Now, sino po yung mga babalikan? Ito po. Sino naman yung mga babalikan? At tiyak na makakasama. Marami po kasi nag-aakala. Okay? Marami nag-aakala. Kung minsan nilalagay nila yung bagay ng kanilang kaligtasan sa bagay ng kanilang karakter, ng kanilang pag-uugali. Di ba? Kaya doon nila inakala na sila ligtas. Ako naman, mabuting tao. Ako naman, walang atraso sa kanino man. Ako, matulungin ako. Ako, nagbibigay na malaki sa kawanggawa, sa church. Ako naman, palasimba. Hindi yan. Pag inilagay mo sa karakter mo, hindi ito ang daan ng bahagi ng kaligtasan. Tandaan natin, pagdating sa kaligtasan, personal na relasyon sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya ang sabi ng bantay bilangguan kay Pablo at kay Silas, anong gagawin ko para maligtas? Simple lang, sagot nila.
Manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Anong ibig sabihin doon? Ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi na ako mag-church, hindi na ako kasi tumanggap na rin sa Panginoon yung asawa ko. Maliligtas na. Hindi. Personal na relasyon ng bawat isa. Pero sa pamamagitan ng buhay mo, yung patutuo mo, yung pagbabagong ginawa sa iyo ng Diyos, mula sa loob at sa buhay mo, katawan, kaluluwa at spirito, aagos yan sa labas. Makikita yan sa mabuting gawa, makikita yan sa pag-uugali, makikita yan sa lahat ng aspeto ng area ng iyong buhay, yung pagbabago, magiging blessing sa Kanya. Yun ang tinatawag nating gawa o liwanag. Magiging tinatawag na pinaka-follow up ng kaligtasan natin tinanggap na pagbabago mula sa loob, hindi yan maaaring hindi lalabas. Magkakaroon ng reaksyon. Yung pagbabagong yan. See? Lalabas at lalabas. Kaya makita, sabi na, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. See? Sa buhay mo, iilaw, liliwanag yan. Darating tayo dyan sa liwanag. See? Now, kaya mga ganito, minsan, inaasa nila sa kanilang pag-ugali, sa kanilang kinaaniban, na siyang gumagawa ng kaligtasan. Pag tiniwalag ka dito, hindi ka naligtas. Nakakalungkot yung ganon. No? Walang ganon. Kapag gano'n pala, pwede pala dito, wala na sanang tao, wala na sanang di nagkatawang tao ng ating Panginoon Kristo. Hindi na sana dinanas ang hirap dahil ang kaligtasan personal na relasyon sa ating mananubos. Ano po? Now, ano sabi ng Matthew 7, 21, 22, 23? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay? Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Anong pinaka-problema? Kayo, mga gumagawa ng kasamaan. Okay? Andun po yan. Marami po mga ganyan, religyoso. Ha? Punong-puno yung mga cathedrals natin, punong-puno yung mga simbang malalaki, punong-puno yung mga moske, banal sa loob ng church, pero paglabas, balik sa dati. Kung anong buhay nila, yun pa rin. Yun pa rin ang sanglibutan. Taglay pa rin nila. Makadarama lang sila ng kabanalan sa konting oras. Yun lang, kapag ka nandito sila. Pero pag lumabas, ayun na. See? Kung ano yung dating buhay nila, yung mga bagay ng kapangyarihan ng sanglibutan na lumulokog sa kanila, umahawak sa kanila, yun pa rin ang buhay na isa sa buhay nila. See? Yan. Ang dami nagpapalayas ng demonyo. Ngayon, usong-uso na po yan. Okay? Ito po yung ano natin eh. Kaya makita natin, move on. Hindi nyo napapansin kung ano yung mga nauuso ngayon. Yun ang inaakap. Uso ngayon yung mga tumbahan. Uso ngayon yung, see? Mga dancing. Ngayon, pati mga ultimo mga pari, gumaganya na. Okay? Pero silang original. Di ba nyo? Sila original. Wala pa yan. Wala pa yung mga entertainment worship na yan. Nauna na yung mga RCC. Lalo na sa mga bandang Cebu. Sa mga ano. Kita nyo, pagpapanahon ng Santo Niño, piyesta ng Santo Niño, hawak nila, puro yan, nakaparada yan, maliliit, hawak nila. Sa kalsada yan. Sino nakapanood na yan? Sino nakakaano lang? Hinaano yan, sayo sila, lahat. Sabay na mga ano. Yung mga nagpapasa naman, nakita nyo yun, sinasayo na.
Ganun po yun. Hindi tayo naninira, kundi pinakikita po natin yung katotohanan. Ano po? Na nagaganap po. Ito po. Sinasabi ko lang kung ano po yung nauuso ngayon, yun po ang inaakap. Nakaka-attract. Nakakabahagi, nakakagising ng bahagi ng ating mga... Wow! See? Nagkakaroon ka ng emosyon. See? Madali po yan, ang emosyon. Kaya yan ang ginagalaw ng Diablo. Iyak ka. See? Mga bagay na nagaganap sa iyo. Pero ang problema, wala kang conviction. Iba yung conviction na mula sa banal na Espiritu. Malalim yun. Emosyon, iiyak ka eh. Pag umiyak ako rito, ba iiyak sa inyo diyan? Sigurado yan. Emosyon. Now, kaya marami po mag-aakala. Ang dami nagpapagaling. Sapatos lang, nakakagaling. Kahit ano. Now, ang sabi na verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Pansinin po nito, mga minamahal, marami pong mga Kristiyano sa lahi, pero walang Kristo sa puso. Ang tunay na Kristiyano, meron pong Kristo na ninirahan sa puso. Yan po yung may garantiya. Na po? Okay. Now, ito ngayon, yung mayroong katiyakang babalikan na makakasama ng ating Pedro Kristo. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino magbibigay ng karapatan? Panginoon Kristo mismo. Ha? Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yung Panginoon Kristo mismo ang magbibigay ng karapatan para maging anak ng Diyos. See? Pansinin niyo yung papel ng ating Panginoon Kristo. Now, sa Matthew chapter 3 verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ito po si Juan Bautista, bilang patunay ng inyong pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu. Pansinin ninyo. Ha? At sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Una na, ang ating Panginoon Kristo magdideklara na ikaw anak ka na ng Diyos. Pangalawa, ang ating Panginoon Kristo rin ang magbabautismo sa Espiritu. See? Sa Acts chapter 2, gawa, kabanatang 2, pansinin niyo, 38, yan. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, Iso Kristo, upang kayo patawarin at ang tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, ang talata pong ito ginawang literal. Ha? Maka-encounter kayo ng ganito. Ha? Kasi malawak po ito. Yung talatang ito ginagamit ng MCGI. Kaya hindi po sila naniniwala. Marami po silang paniniwala. Una, wala pang laman ng langit. Ha? Tinalaki natin yan sa sunrise service. May laman na ang langit. Pangalawa,
Kapag hindi ka nabautismo, hindi ka maliligtas. Pangatlo, ang bautismo nila sa pangalan lang ni Kristo. Ha? Sa sinabi ni Pedro. Yan. Hindi nila sinusunod yung mismong sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 28, talatang 19, na bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi nila sinusunod yun. Ang bautismo lang nila sa pangalan ni Jesus. Hindi po ito literal na bautismo. Yung sinasabi ni Juan kanina, na siya ang nagbabautismo sa Espiritu, ang ating Panginoon Kristo, at sa apoy. Purify. To purify, linisin ka, maging ganap, maging, anong tawag yan sa ginto? Pagka sinusunog, dinadaan sa apoy, naalis yung powder ng dumi ng bato. Ha? Purify. Ganito magiging larawan mo. Tinatawag dito yung bahagi ng pag-immerse. Pagpapaloob mo. Paglubog mo kay Kristo. Sa bahagi ng buhay ni Kristo. Ito po yung ibig sabihin dito. Hindi po yan literal na ilalablo ka sa pangalan ni Jesus. At kung hindi ka magpapaloob, hindi ka ligtas. Napaka anong pang-unawa ito? Sabi ko. Hindi po ito bautismo sa tubig. Bagamat marami po naniniwala ng bautismo nakakaligtas. Ha? Nakakalungkot yan. At pag binuksan natin, wala kasi dito. Yung mayroong binutas, kasi hindi makapasok, may pasyenteng dinala. Ha? Andun ang Panginoon. Punong-puno lahat yan. So, hindi makapasok. Ang ginawa ng mga may dalang pasyente, binutas yung bubong. Doon inihugos sa harap mismo ng ating Panginoon Kristo. Sa Lucas 5:20, andyan yan. Kapatid, maliligaw ka pag kaya mong kunin? Okay. So, nung makita ng Panginoon, sinabi niya, kaibigan, ang sabi doon, nung makita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya, sinabi ng Panginoon, kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Yung taong yun, nakahiga lang. Hindi makabangon. Hindi makagalaw. Hindi mabautismuhan. Pero iniligtas siya ng kanyang pananampalataya. See? Yan po. Si Maria Magdalena. See? Itong demonyo yung pinalayas sa kanya ng demonyo ng Panginoon. Pagkatapos doon, ang sinabi sa kanya, nung manampalataya sa Panginoon, ang sabi sa kanya ng garantiya ng Panginoon, Lucas, Kabanatang 7, talantang 48, 49, hanggang 50, no? Sinabi sa kanya, babae, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Okay? Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Yun pala, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Walang bautismo. Wala naganap. Yung doon sa krus. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi? Makasalanan ka. Kailangan ka ng prosesyon ng purgatorio. Dasal na walang katapusan. See? Kinakailan marami pong pangapanalangin. Kinakailan mabuhay ka simimba ka muna. Kinakailan magpabautismo ka muna. Kailangan magpapangaral ka muna. See? Wala. Ngayon din, kakasamahin kita. Sa isipan niya, maiiwan ang kanyang katawan sa krus, pero yung kanyang kaluluwa, makakasama ng ating Panginoon Kristo. Pananampalataya sa kanyang tagapagligtas. Yan yan. Walang bautismo. Kinukuha nila yung sa Mark chapter 16, verse 16. Lumalabas tayo, ha? Pero sinasabi ko lang para akba sa lahat na ano natin, ha? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sino nakabasa niyan? Okay? Bagamat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. May nabanggit pa bang bautismo? Inutos ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 28, turuan nyo sila na sumunod
Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nun ng bautismo? Romans chapter 6, verse 3, hanggang andyan yan. Ang sinabi yan, hindi mo ba alam na kasama kang ipinako ni Kristo sa krus? Sa pamagitan ng bautismo. See? Kaya nga sa atin, see, inilulubog ka, larawan na namatay kang kasama ni Kristo. See? Pagbangon mo, larawan din kasama kang nabuhay ng ating Panginoon so Kristo. Yun po yung ibig sabihin ng bautismo. Na po? Hindi naman masikip yung kurbata ko kung bakit. Okay. Kaya pakita po natin, kung babalikan natin yung Acts chapter 2 verse 38, ang sabi diyan, pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesucristo na iyong tagapagligtas ng iyong buong pagkatao, katawan, kaluluwa, espiritu. Yun po yung pagpapaloob mo ng lahat-lahat sa iyo sa bahagi ng ating Panginoon Jesucristo. Na po? Immersed. Ephesians 1:13 to 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita. Alam na nyo kung ano magandang balita yan? Kung ano? Kung ano ang laman ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, yan lang. Ano po? Pero maraming yan, nagsabing Kristiyano, na hindi nakakahipo ng banal na kasulatan. At sumasampalatay sa Kanya ay pinakaloban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ano po magaganap? Magaganap muna yung iyong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Bago papasok ang banal na Espiritu sa buhay mo. See? Alam natin, tandaan natin, ang tao binubuo ng tatlo. Katawan, kaluluwa, espiritu. Kaya naniniwala tayo na ganoon din ang katayuan maging ng iisang Diyos na tatlong persona. Na po, ganoon ang sistema, isa lang. Meron kang tatlong bahagi sa iyong sarili. Ang Diyos din. Tatlong persona. May Ama, mayroong Anak, mayroong Espiritu Santo. Hindi sila tatlo, iisa sila. See? Yun ang kadiyusan ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Now, ang sabi po rito, pag mayroon ka na pong Kristo, papel na po ito ng banal na Espiritu. Mananahan sa'yo. Na po? Mananatili. Hindi po yan maalis. Ang dami ngayon tumatawag sa banal na Espiritu. Hindi yan maalis. Ang sabi ng John chapter 14, verse 16 to 17, ako'y dadalangin sa Ama na kayo'y padala ng isa pa. See? Isa pa. Yun ang persona. Isa pa. Ayan. Na siyang sa inyo at tatahan sa inyo. Kasama mo yan lagi. Pag sinabing sa inyo, yung anino ko, lagi kong kasama yan. Pag kumampay ako, kakampay yan. Pag huminto ako, hinto yan. See? Kasi nandyan siya. See? Ayan yan. Ayan ang banal na Espiritu. Pag huminto ako, hinto siya. Pag tumakbo ako, tatakbo siya. Sumasa inyo. At He will dwell in you. Tatahan sa inyo. Ito ngayon, yung gumagawa ng pagbabago. See?
Magkakaroon yan, tinatawag na pamumunga sa sarili mo. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Sabi ko nga doon sa isang kinukumusta kong kapatid. Sabi ko, kapatid, kumusta ka na? Sabi, puri ng Panginoon. Kasi dati, pastor, patuyo-tuyo lang kami. Ngayon, meron ng kamatis. Meron siyang kagalakan. Kasi meron siyang Diyos na nandun sa kanyang sarili. Ngayon, nagsasabi, nagkokontrol sa kanya. Nagbibigay sa iyo ng magandang kaisipan. Nagbibigay sa iyo ng dapat mong gawin. Nagsasabi, wag, kasalanan yan. Nagbibigay sa iyo ng kapaitan sa sarili mo. Na kapag ka nagkakasala ka, nakagawa ka ng kasalanan, nagkakaroon ka ng kabigatan. Kasi nandyan yung banal na Espiritu sa iyo na muusig. Yan ang kanyang papel sa buhay po natin. Maliban, kung wala ka niyan, enjoy ka sa iyong ginagawa. Sarap na sarap ka sa iyong ginagawa. Ito ang hinahanap mo. Danger yan. Ito po yung ating tatak. Kapag meron ka niya, nakakatiyak ka, payapa ka, pagbalik ng Panginoon Kristo, ikaw ang babalikan. Meron kang tatak. Sigurado ka, tulog ka man, o ano man ang katayuan mo. Within the twinkling of an eye, kasama ka. Now, kaya kung wala kang relasyon sa Panginoon, nakakalungkot. Kapag ka may relasyon ka sa Panginoon, meron ka talagang tatak. Meron kang kagalakan, meron kang kauhawan, meron kang pagnanais. Uy, linggo ngayon. Handa ko na yung mga damit ko. Linggo ngayon, kinakailan maaga ako. Pero kung kailan mo lang maisip, wala naman akong gagawin ngayon eh. Di ba? Buti pa, makalibang-libang. Wala kang espiritu pagka ganun. Dahil espiritu sa iyo, bumabatak. Ikaw na may relasyon kay Kristo, may tataka ng Espiritu Santo. At ito lang ang babalikan ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat andyan yun sa iyo. Hindi mo na kinakailang kapag nanalangin ka, Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Aroy. Andyan sa iyo. Anong hinihingi mong Espiritu? Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing power. Kung may relasyon ka sa Panginoon, na-anoint ka na. Yung tatak, andyan na yan. Sa lumang tipan, yung tatak sa bato. Tinatatak yan sa bato. Pag dineclare ka na, isa kang ganitong tao, binubuhusan ka ng, anong tawag nito? Langis. Yun, binubuhusan ka ng langis. Ngayon, hindi na. Yung banal na espiritu na lang na nandyan sa iyo, may tatak ka na, you are justified, you are holy, you are maraming bagay. See? Kaya karapat-dapat kang balikan. Now, mga minamahal, hindi mo na kinakailangan mag-request. Nababa sa iyo. Anda po tayo, labas na naman tayo, ha? Labas na naman tayo. Hindi mo na kinakailangan mag-request sa Holy Spirit. Makipag-encounter sa Kanya. Usong-uso ito ngayon. Kuidaw. Malakas makaano po ito. Kasi unang-una dito, tinatawag ang inyong pansin. Anong sistema yan? Hindi ako tumutukoy sa isang samahan lang.
kalat na po ito sa lahat ng mga Pentecostals. Yung tinatawag nilang encounter to the Holy Spirit. Hindi ko alam yan. Pero meron po marami yan. Mga nakaupo, hindi ko alam kung nakaupo, nakahiga, papatayin ng lahat ng ilaw. Okay? Tapos hindi ko na alam kung anong kasunod, kung nagpapatugtog sila, o nagsasalita ng makabagbag na damdamin. Style po yan, ha? Na wala sa Biblia. Wala sa Biblia. Titingnan natin ang katotohanan sa Biblia. Para lang matawad ang pansin mo, para maka-attract ka sa sistema sa paligid mo, para ka mabagbag ang damdamin mo sa mga awitin, para may taas ang emosyon mo na mula sa strategy na ginagawa na po sa kapangyarihan ng sistema ng tao, hindi ng banal na espiritu. Programa ng tao, hindi sa power o pagkilos ng banal na espiritu. Yan po yung mga nagaganap dyan. Hindi ko alam kung ano kapag kasunod doon. Yung mga nagaganap na doon. Basta madilim yan. Madilim. Tatawag sila sa banal na espiritu. Mga minamahal, tandaan po ninyo. Tingnan natin yung mga talata sa Biblia. Wala kang makita sa Biblia na ang Diyos nagre-represent o nagpapahayag o lumilitaw sa gitna ng kadiliman. Wala. Wala kang mabasa sa Biblia na sa gitna ng kadiliman mag-a-appear ang banal na espiritu na makipag-ugnay sa iyo. Kalat na po yan. Kalat na kalat. Okay? Pansinin ninyo. Pag nasa iyo ang Panginoon Kristo, yung banal na espiritu, tataan sa iyo, taglay rin niya yung presensya ng Panginoon Kristo, taglay rin niya yung presensya ng Ama. Yung buong kadiyusan. Andyan. Now, John chapter 1, verse 4 to 5. Pag tinanggap mo na sa iyo na'y buhay, nasa Kanya ang buhay sa ating Panginoon, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Malimit nating nababasa yan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Okay? Taglay rin yan ang banal na espiritu. Okay? Kung ano yung buhay na tinanggap natin sa Panginoon, andyan din ang banal na espiritu. Andyan po. Now, ano pa? Taglay po yan, buhay, katotohanan, kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nakakasilaw po yan, yung kaluwalhatian. Liwanag, wala kang makitang kaluwalhatian o kadiliman na nag-represent ng kaluwalhatian ng Diyos. Wala. See? Now, Acts chapter 9 verse 3, lagi yan ang Diyos, nakakasilaw na liwanag, walang kadiliman. Naglalakbay si Saulo, isa siyang manguusig sa panahon na yan, papuntang Damasco, at nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag na mula sa langit. Okay? Yan po. Nagre-represent ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng liwanag, hindi ng kadiliman. Matthew chapter 28 verse 3. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Okay? Nakakasilaw ang kanyang mukha. Maningning. Yan po yung anghel. Nang pagkabuhay na ating Panginoon Kristo, pinagulong niya yung bato na takip sa libingan, naupo siya sa bato na takip sa libingan, nakakasilaw yung kanyang mukha na hindi kayang tingnan. Represent the glory of God. Luke chapter 2 verse 9.
At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Yan ang kalwalatian, hindi kadiliman. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Kasi, kailan yan? Nung ipanganak ang ating Penso Kristo. Nag-appear ang anghel sa mga pastol na naroon, na magdamag, na nagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagliwanag ang buong kapaligiran. Lumitaw ang presensya ng anghel na mula sa langit. Taglay, anghel lang yan, ha? Hindi pa Holy Spirit. Okay? Luke chapter 9, verse 29 to 31. Habang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, yung ating Panginoon Kristo, sa panahon ng transfiguration. No? Bago ang anyo ng kanyang mukha, at ang kanyang kasuotan ay nagniningning sa kaputihan. Okay? Maliwanag ang kalwalatian ng Diyos. Naalala niyo si Moises nung makipag-usap siya sa Diyos? No? Nung isulat ng Diyos yung ikalawang kautusan, 10 utos, sa tipak ng bato uli. Dahil yung unang tipak ng bato, unang kautusan, pagbabaan niya, sumasamba na yung kanyang, lahat ng kanyang pinalabas, inakay na lumabas sa Ehipto sa pagkalipin. Pagdating niya ron, nakita niya nagkakagulo na, sumasamba sa Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. Itinapon niya yung tapyas na bato na sinulatan ng Diyos. Pangalawa ito, nung pumanik siya ron. Pagkatapos, pagbaba niya, hindi na siya matitigan, si Moises. Nababasa ba niya yun? Ha? Yung kanyang mukha, nakakasilaw. Kaya ang ginawa niya, nagtalokbong siya para lang siya makaharap sa tao. See? Meron po siyang talokbong sa kanyang mukha dahil sa nakakasilaw ng reflection ng kalwalatian ng Diyos. Okay? Yan po. Darkness represent evil. Evil represent darkness. Para makita nyo. Tingnan nga natin. Matthew chapter 6, verse 23. Dapat kung masama ang iyong mga mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kakalaki? Gaano kaya kalaki ang kadiliman? Kapatid, ilipat natin para masigurado natin kung sino nagmamayari ng kadiliman. Ephesians chapter 6, verse 12. Yan. Efeso 6:12. Nakita niyo kung sinong gumagalaw sa dilim. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, pisikal, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. See? Sila po nangangasiwa ng kadiliman dito. Ngayon, magpe-pray ka, kakaroon ka ng encounter, gusto mo makatagpo ang banal na espiritu, lahat kayo nakapwesto dyan, madilim lahat, no? Patayin natin ang lahat ng ilaw, tapos marami ka nang maririnig ng mga bagay, mga pananalita para madamnang ang iyong kalooban. Anong espiritu ang papasok sa iyo? Nakikita natin? Wala sa Biblia na yung Diyos nagpahayag nakipagtagpo
sa panahon ng kadiliman. Sapagkat ang Diyos nagniningning sa kaluwalhatian. Simple lang yan. Pero napakaraming iglesia ngayon ang nagsasagawa nito. Tuwing nagkakaroon sila ng encounter. Sino na nakaranas po nito? Gusto ko magtanong. Meron dyan? Nakaranas ka na, kapatid? Ay, ikaw, sino? Ikaw, nakaranas ka na? Hindi ko alam kung anong ginagawa eh. Ikaw rin? Lungkot. Hindi nyo alam. Tuwang-tuwa ang Diablo. Tuwang-tuwa ang Diablo kasi pamamaraan niya Diyos. Siya ang nanguna sa kadiliman, namamahala ng kadilimang ito na sa sanglibutan, laban, ukol sa mga espiritu ng kasamaan. Okay? Kung hindi mo sasaliksikin ang Biblia, susunod ka lang sa mga nagaganap, uy, puso ito, uy, malakas ito, uy, makatawag pansin ito ngayon, madaling makagising ng kalooban, madaling makapaiyak, madaling makagawa ng kung ano-ano, madaling mag-akay ng marami para mapuno ang iglesia. Tuwang-tuwa ang Diablo. Okay? Saliksikin natin ang Biblia. Mga minamahal, lumabas na tayo sa topic natin. Pero gusto ko pong patunayan pa siya bakit dalhin ang mga bagay na ito. Hindi ko alam na kapatid na Sirio nakaranas na ito. Anong damdamin mo, kapatid? Hindi ka natakot? Okay. God bless. Ikalawa pa lang tayo. Ikalawa. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hindi na ikaw. Hindi na kung anong gusto mo. Hindi na kung anong pumasok sa isip mo. May direksyon ka sa pagkatao mo. Templo na ito ng banal na Espiritu. Pag nandyan ang banal na Espiritu, andyan din yung presensya ng Ama, nandyan din ang presensya ng ating Panginoon Kristo. Tumatahan sa iyo. Okay? Sa kabuuan, templo ka ng Diyos. Ano po? 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Nasa atin. Imagine, dapat mo pagmalaki. Ha? Nasa iyo yung Espiritu ng Diyos. Lumiliwanag yan, di mo alam. Okay? Wala nakakaalam, lumiliwanag siya. Ha? Hindi nakikita ng tao ang Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Makikita lang ng tao ang Diyos at malalaman lang ng Diyos ng tao na ang Diyos ay makapangyarihan at nakapagpapabago ng buhay ng isang makasalanan kapag nakita sa buhay mo na binago ka ng Diyos. See? Dito lumiliwanag ang Diyos sa ating buhay. See? Yun po. Now, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9, ulitin natin. Verse 19 to 20.
Hindi mo ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. See? Anong ibig sabihin yan? Wala ka ng karapatan dyan. Sarili mo. Ang Diyos na ang mayroong karapatan dyan. Ito. Pwede mo tawag bahay ng Diyos. Templo ng Diyos. Ha? Pwede ba natin lagyan ito? Simula doon, sa labas. Balutan natin lahat ng ilaw na yan. Lagyan natin ng iba't ibang mga ilaw. No? Hanggang sa labas ng mga dancing lights. See? Lagyan natin ng mga lamisa. Lagyan natin dito na nakadisplay ng alak. Patugtog tayo ng mga maharot na tugtugin. Sasabayan ng mga indak na mga kung ano-ano. Tatawagin nating bahay ng Diyos na bear house. Pwede ba yon? Ganito ang halimbawa. Hindi mo na pwedeng display diyan yung mga bagay na nasa sanglibutan. Kundi mga bagay na lumuwalhati sa Diyos. Hindi yung pag tinusok ka lang dito. Ha? Iba na yung binanggit mo. Ang iba, pag binabanggit nila, yung pang ano ng kumari nila. Di ba? Minsan lumalabas, iba na sa bibig. See? Ang Diyos na, ang may-ari niyan lahat. Isip, puso, pananalita, lahat. Ang Diyos na ang mayroong pag-aari niyan. Ano ang mga bagay na kinagiliwan mo sa sanglibutan? No? Patayin mo! Dahil hindi mo na pag-aari ang iyong sarili para kargaan mo ng mga bagay na pangsanglibutan. Mga bagay na kaluluhati ng Diyos ang nararapat na para diyan. See? Templo ka na. Hindi ka na taga-sanglibutan. Ang sabi ng John chapter 17 verse 16, hindi sila taga-sanglibutan tulad ko na hindi taga-sanglibutan. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Okay? Ama, ingatan mo sila sapagkat hindi na sila taga-sanglibutan tulad kong hindi taga-sanglibutan. Ang laki ng diferensya mo. Ang laki ng pagkakahiwalay mo. See? Ano yun? Pag hindi ka na taga-sanglibutan, ay, andito ka pa. See? Lahat ng bagay nandyan. Paano yun? Pwede kang mabuhay sa sanglibutan na hindi ka na taga-sanglibutan. Okay. Ano natin? Halimbawa natin to. Sa sapa. Ilog. Hindi malakas, bagya lang. Pero malawak. May mga tanim-tanim na kahoy na mapwedeng paliliman sa gilid. Meron dyan na hindi umaagos. No? Ngayon, kung titignan mo, nabubuhay dyan sa sapa, palaka, pagong, isda, ano pa? Marami. Kagam. Yan yung kagam. Yan. Pero may nabubuhay dyan na hindi taga-dagat, hindi taga-tubig. Nakikita mo dun sa gilid, sa mga malilim. Meron dyan na mga gagamba na mahabaang mga nag-i-slide. See? Nag-i-skating sila dyan. Nakita mo, nag-i-slide. Pagkatapos, pag napagod na. Mahabang paa. Nakikita niyo? Sino nakakita nun? Kita sa kamay. Yan. Yan. Nabubuhay sila sa tubig na hindi sila taga-tubig. Ikaw, ganito ka. Hindi ka na taga-sanglibutan. Pwede kang mabuhay na hindi saklaw ng sanglibutan. See? Masigit yung nananahan sa iyo.
Ano sabi? Pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Sa sanglibutan, marami kayong kapigatian, marami kayong kasakitan, pero magalak kayo, matuwa kayo, sapagkat pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. See? Di ba? Kasarap pakinggan. Yan po yung katotohanan. See? Hindi ka nataga sanglibutan. Mamamayan ka na ng langit. Pilipos 3:20. Panghawakan mo yan. Anak ka na ng Diyos. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. See? Yan ang inasahan natin. Katuparan ng kaganapan ng buhay natin. Na wala ka ng daramdaming sakit, lahat ng bagay na magaganap sa iyo, perfect. No? Yan. Rehistrado ka na sa langit. Sino nakakalam? Rehistrado na siya sa langit. Praise God. Luke chapter 10, verse 20. Hindi yan sa kumilik. Ngunit mga kayo, hindi dahil sa napasusunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Mga minamahal, huwag nating pagpalit yung kalagayan natin doon. Sa mga bagay nandito lang. Natin pagpalit. Preparasyon natin sa ating sarili. Pagbabalik ng Panginoon. Tiyakin natin 100%. Kasama po tayo. Now, ang sabi dyan? Rehistrado ka na? Ano sabi ng Panginoon? 1:14, 1 hanggang 3. 4. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Bakit? Karapat dapat silang pagtiwalaan. Ano dyan? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Tagalog kasi. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitiran. Tapos na yan. Tapos na yan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. See? Sa English, sa King James, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Mention. Dito, mabibilang mo lang may mention. Si Pacquiao o sino man. May mga mention dito. Sa English, mention po ang tinuturing dyan. Mag-iisip ka, paano kakasya sa langit? Ang dami-dami ng tao sa mundo. Bakit? Ang kinalalagyan mo, ito lang, Anong langit ang tinutukoy yan? Ito lang nakalutang sa ere. Yung mundo mo, andyan ka lang. Asan ang langit? Meron kang mention. Walang squatter na anak ng Diyos doon. Tayo maswerte ni Pacquiao. Mas maswerte ka. Dahil gumawa ng doon, kamay ng Diyos. Hindi na-construct ang tao. Kamay ng Diyos. Kompleto na yan. Nakahanda na siya. Nababalik. See? Ang tanong na lang, nakahanda ka ba? 100%. See? Mga minamahal, sabi ko nga, ibigay natin yung buong interest natin, buong anumang bagay na nasa atin. Binubuo tayo ng katawan, kaluluwa, espiritu. Nang lahat ng ito napapaloob po roon, kinakailangan 100%. Hindi po natin pwedeng paghati-hatiin na yung bagay kinakailangan sa puso ko 50% lang, sa isip ko 50% lang. No, hindi. Lahat ng yan, 100%, 100%, 100% sa bawat bahagi. Pagbalik ng Panginoon, sigurado ka. Wala kang maiiwan. See?
Na nakakalungkot, marami po mga tao na lahat ng kanilang panahon naukulang para dito. Okay? Kahit mga anak na ng Diyos, ang kanilang mga isipan, kanilang kagalakan, ang kanilang mga bagay na pinaghahandaan, puro lang dito. Pagdating ng oras, wala kang madadala. Iwan mo lahat yan. Iwan mo. Pati damit mo sa katawan, iwan mo. See? Wala kang madadala. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi ng 1 John chapter 2, andyan ba? May karugtong pa ba? Hanapin mo, kapatid. 1 John chapter 3, verse 2. Diyan tayo magtatapos. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Pangawakan mo yan. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Kung ano yung kanyang sarili, ganito rin ang magiging katulad po natin. Okay? Ang sabi ng ating binasa kanina, nakita siya sa kanyang mga alagad, nakasara lahat, pinto, bintana, nag-appear na lang siya sa kalagitnaan. Yun po, yung glorified body. Wala nang pwedeng humarang sa iyo. Wala ka ng kalungkutan. Wala ka ng pagkauhaw. Wala ka ng karamdaman. Wala ka ng problema. See? Lahat ng mga bagay na kaganda ng langit binigay sa iyo. Wala ka ng kasiraan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pagpalain sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po na sa mga katotohanan pong ito, Diyos, patuloy nakita po namin, Ama, ang kaganapan na nagaganap sa aming mga kapaligiran. Mga bagay, Diyos, na kung saan sa halip na ilapit, Panginoon, ang mga kaluluwa para sa iyo, lalong nalalayo sa pamamagitan, Diyos, ng mga estratehiya na ginagawa ng tao. Kung saan, Panginoon, katulong ang bagay, Diyos, ng puwersa ng kadiliman. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na pinagkakaloob mo po upang sa kaparanan ng ito, Diyos, manatili, O Diyos, ang katotohanan. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang katotohanan sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.